Hi guys, good morning. Ito na naman po si Miss Nea, ang inyong kaagapay sa pagbinta. Joke. Na-discuss natin nakaraan about doon sa Save Audience kung paano siya i-set up. Then, natapos na rin natin yung paggawa natin ng custom audience. Yung ginamit natin doon ay yung Facebook page. Actually, marami naman yung pagpipilian guys. Yung sinampol ko lang yung Facebook page kasi ito yung kadalasan natin ginagamit. Kumbaga, ito na yung lalo na yung mga baguhan pa sa sabihin natin sa real estate o sa bintahan. Hindi pa sila nakakagawa ng mga website nila o hindi pa nila, kumbaga gamay yung sabihin natin kung paano sila gagamit ng online. Ngayon naman guys, sabihin natin ang tatapi ko sa iyo yung look-alike. Paano sinisit up yung look-alike audience? Bakit napaka-importante ang audience natin guys? Kasi, ganito yan. Gawa nung nasabi ko sa inyo, diba? Yung paggagawa natin ng campaign ads, parang sa pagluluto. Luto na naman tayo. I mean, dapat ay nakaprepare. Kasi unang-una, namumuhunan tayo dito. Mas malaki ang pinupuhunan natin dito. Sa pag-run nito ng ads, ilang days lang, sabihin natin weeks lang, kung wala tayong makukuha, nagsayang ka lang. Kung hindi mo alam kung sino yung target mo, yung audience mo na babatuhan o makukuha natin, sayang. Yung katulad ng sinasabi nila, kailangan naka-panel, naka-embodo na from the top, isasala hanggang sa pinakababa. Eh paano yung sa pinakababa na nakuha mo, sabi natin nag-negative. Hindi mo siya na-convert as sales. Di ba sayang yung pinuhunan. Kaya mas maganda guys, mas maganda guys. Huwag na tayo doon magsala sa pinakasala. Dumirekto na tayo doon, mag-direct na tayo doon sa pinakataas. Kumbaga, yung pinunterya natin, yun na yun. Kumbaga, yun na yung makukuha natin na maiko-convert natin sa sales. Yun yung ibig kong sabihin. Kaya kailangan talagang nasa ayos yung ating target natin, target audience natin, nasa ayos. Napaka-importante ito yun. Kasi sila yung bibili. Sa kanila manggagaling yung sinasabi nating sales. Kaya hindi na natin kailangan na marami pang daan-daanan ng ganun-ganun. I-direct na lang natin. Yun ibig kong sabihin guys. Okay, tuturuan ko kayo ng look-alike. Magbibigay tayo ng sample para doon maging guide ninyo sa paggagawa ninyo ng mga campaign ads ninyo. Okay guys. Ito na tayo. Punta na kaagad tayo sa All Tools. Ito guys sa All Tools. Ngayon, pag nakapasok na tayo dyan, nakaagad tayo sa audience. Ngayon, click natin to guys. Yan. Ito na tayo. Dito na tayo sa Create Audience. Open natin yan guys. Tapos na tayo dito sa Custom Audience. Save Audience. Dito tayo sa Look-alike Audience. Ano bang sinasabi ng Look-alike? Basahin natin guys. Reach new people who are similar to audience you already care about. You can create a look-alike audience based on the people who like your page, conversion pixel, or any your existing custom audience. It means, pwede tayong gumawa gamit ang custom audience, pero yung save audience, hindi natin pwedeng gamitin. Yung sinit up lang natin ng custom audience. Click natin ito guys. Yan, tulad ng dati, para may form na naman tayo mai-open. Create look-alike audience. Ito may sinasabi siya, select your look-alike audience source. Create new source. Select audience location. Number of look-alike audience. Mayroon siyang graph. Ito muna unahin natin guys. I-discuss ko muna sa inyo yung select look-alike audience. Yan. Kung mapapansin nyo guys, mayroon siyang pagpipilian. Value-based source, other sources. Itong sa value-based sources, nakukuha natin ito guys sa ating product catalog. Ayan, product catalog. Saan ba yung product catalog nang gagaling? Ito yung sa Commerce Manager natin guys. Doon natin create yung ating catalog. Doon natin nilalagay yung mga items natin. For example, ang benta mo ay sa online business, yung clothing.
isa-isa mo yung ina-add doon guys, yung mga items na yon. Yun yung catalog natin. Doon yun nakikreate sa Commerce Manager. Next, other sources natin. Saan natin makuha yung lookalike audience natin? Pwede natin gamitin yung ating mga page. Mamili lang tayo ng page natin na mas mataas yung ating, sabihin natin, engagement natin, yung followers natin. Doon natin yan nakukuha. Bali, ang gagamitin na lang natin guys ay page na lang. Mas madali ito. For example, hanap tayo. Dito, ito, to. Medyo marami-rami na tayong ano dito na engagement. Ngayon, na-create na natin. Select audience location. Ito guys, nabobrowse to. Yan. Country. Huwag nating piliin yung select all. Asia. Asia muna tayo guys. Napin natin yung siyempre Philippines, di ba? Yan, okay. Nakuha na natin yung Philippines. Ngayon, number of lookalike audience. Meron tayong 1 o 1. Ito, yan. Ano ba ang mas maganda rito? 1%, 2%? Sa akin guys ay 1%. Kumbaga 1% it means sulit sa 1% na makukuha mo sila. Kasi pag 2%, medyo marami na yon. Kumbaga marami ng pagpipilian. Kaya 1% lang muna tayo. Okay na yan. Ayan yan. Bali, ang nakalagay dito ay 1,170,000 people na yung sa 1%. Next. Yan. I-create na natin. Create. Ito na naman yung isa yung ating itatry. Dito yung gagamitin natin guys. Kanina ginamit natin yung page. Ngayon, ang gagamitin natin dito ay yung product catalog. Dito guys, may pagpipilian. Piliin natin ito, STS Online. Then, select product, set. Ito yung, click na lang natin yan isa guys. Huwag na itong other event with value. Then, select audience location. Tulad ng dati, nababrowse yan. Philippines. Ayan. Pwede naman natin i-set up guys ng 2%. Makikita natin kung ilan ang nakalagay dito. 2 million. Medyo marami. Dito na lang tayo sa 1 million. Ngayon, create na rin natin ulit. Audience cannot be created. It means, yung napili natin kanina na catalog, kulang pa yung naging ano natin doon sa 100 people. Kumbaga, kailangan nasa 100 people yung in the same country, yung audience natin sa kinuha nating location. Pwede natin yan guys na baguhin uli. Pili uli tayo ng another catalog natin na mas marami tayong makukuha. Gayon din, sa location pwede nating baguhin yan. Then after na yon, create audience na tayo. Ngayon, balik na naman tayo uli. Itatry natin uli yung isa. Ito. Create new source. Dito sa create new source, meron tayong custom audience. Pwede natin yan gamitin yung nakaraang ginamit natin na custom audience. Pwede natin i-apply yan dyan. Pwede rin yung sa website. Yung mga mapagpipilian, pwede yon. Dito naman sa custom audience with customer value, ito guys, kung mapapansin nyo, mayroon tayong i-download na template. Ano to guys? Naka-Excel ito. Ilalagay natin yon doon yung mga existing natin na look-alike natin na makukuha natin sa custom audience, pwede yon. Pero yung saved audience, hindi natin pwedeng gamitin dito. Guys, take note. Ilalagay natin yan sa, gagawa natin sa Excel yan. Then after yon, i-upload natin yan dito. Paano pag-create ng custom audience with customer value? Ganon yun guys, ginagawa. O diba guys, ganon lang kadali ang pag-set up.
Sa mga ganitong tutorial pala guys, pag nagustuhan mo naman, siyempre huwag mo kalimutan mag-share. Doon sa mga friend mo na gusto yung ganitong topic, sabihin natin, para yung mga naghahabol sa mga sales nila, sa benta nila, share mo naman ito guys. Then, like mo na rin. Thank you and God bless.